Na-experience mo na bang parang kulang ka sa lahat? Kulang sa oras, kulang sa resources, kulang sa lakas. Parang kahit anong gawin mo, laging may kakulangan. Minsan nga sa prayer mo sinasabi mo, Lord, gusto kong sumunod sa'yo, pero hindi ko kaya. Hindi ako sapat, wala ako nito. Pero alam mo ba? Sa Biblia, may eksenang pinakita mismo ni Jesus na doon sa not enough nagsisimula ang himala. Ngayon, pag-usapan natin ang kwento ng feeding of the 5,000. Isang kwento na nagpapaalala sa atin na kahit maliit ang meron ka, kapag binigay mo kay Jesus, pwedeng maging sobra-sobra. Pagod na ang mga disipulo. Kagagaling lang nila sa ministry. Nagpagaling, nagturo, nagpalayas ng demonyo. Kaya sabi ni Jesus, tara, magpahinga tayo. Pero pagdating nila sa kabilang baybayin, andun pa rin ang napakaraming tao. Kung tayo siguro yon, maiinis na tayo. Lord, magpahinga naman tayo. Pero hindi si Jesus. Nakita niya sila at nahabag siya sa kanila dahil parang mga tupang walang pastol. Kaya tinuruan niya sila ng maraming bagay. Lesson. Minsan gusto mo lang magpahinga, pero ginagamit ni Lord ang mga interruption para ipakita ang mas malaking layunin niya. Ang compassion ni Jesus ay laging mas malakas kaysa sa convenience natin. Kapag inistorbo ni Lord ang plano mo, may mas magandang plano siya. Mark 6 verse 35 to 37. Habang lumalalim ang gabi, sabi ng mga disipulo, Lord, paalisin mo na sila para makabili sila ng mga kakain. Practical sila, may sense. Pero sagot ni Jesus, kayo ang magpakain sa kanila. Imposible, hindi ba? Wala silang budget, wala silang resources. Ganyan si Lord minsan. Akala mo gusto lang niyang istorbohin ang plano mo, pero sa totoo lang, gusto niyang palawakin ang pananampalataya mo. Minsan revival doesn't come when it's convenient. It comes when you're tired, busy, or broken, but willing. Lesson. Kapag ini-interrupt ni Lord ang plano mo, huwag kang mainis. Baka kasi may mas malaking miracle siyang gustong ipakita sa buhay mo. Kapag inutusan ka ni Lord ng parang imposible, may himala siyang inihahanda. Mark 6 verse 37. Sinabi ni Jesus, kayo ang magpakain sa kanila. Sabi ng mga disipulo, paano Lord? Kailangan pa natin ng buwanang sweldo para mapakain tong mga to. At dito natin nakikita ang puso ng Diyos. Hindi niya tinanong kung ano ang wala sila. Ang gusto niyang ipakita ay kung ano ang meron sila. Kapag tinawag ka ni Lord sa isang bagay, madalas hindi mo mararamdaman na handa ka. Pero hindi mo kailangang maging sapat para makagawa siya ng milagro. Ang kailangan mo lang ay maging available. Lesson. Minsan gusto ni Lord tayong maging bahagi ng miracle. Hindi niya kailangan ng perfect. Gusto niya ng willing. The boy's lunch. The miracle starts with what you have. John 6 verse 9. Sa crowd na libo-libo, may isang batang lalaki na may dalang 5 tinapay at 2 isda. Kung tutuusin, hindi naman siya counted sa crowd. Hindi siya isa sa 5,000 men. Pero ang maliit niyang baon, yun ang ginamit ni Jesus. Minsan ganun din tayo. Iniisip natin, Lord, maliit lang tong kaya ko. Pero hindi niya hinahanap ang malaking dala. Hinahanap niya ang pusong handang ibigay. Lesson. Ang miracle ni Lord nagsisimula sa kung ano ang nasa kamay mo ngayon. Yung maliit mong skill, yung simpleng kabutihan mo, yung oras mo na konti, yan ang gustong gamitin ni Lord. Kasi sa kamay niya, ang maliit ay nagiging sapat. The blessing and the breaking. Mark 6 verse 41. Kinuha ni Jesus ang tinapay at isda, tumingala sa langit, binasbasan niya at pinaghati-hati. Mapapansin mo, binasbasan muna niya ang hindi sapat bago ito binasag. Lesson. Bago mangyari ang multiplication, kailangan munang dumaan sa breaking. Baka yan ang season mo ngayon. Binabasag ni Lord ang mga plano mo. Tinatanggal niya ang mga bagay na komportable ka. Pero hindi dahil gusto niya kang saktan, kundi dahil gusto niya kang i-multiply. The same hands that bless you are the same hands that break you, so He can use you. Don't despise the breaking.
Kasi yan ang daan papunta sa miracle. Picking up the leftovers. Remembering the miracles. Mark 6 verse 43-52. Pagkatapos kumain ng lahat, may 12 basket ng tira-tira. Sumakay ang mga disipulo sa bangka, pero habang nasa dagat sila, dumating ang malakas na hangin. Natakot sila, nakalimutan nila ang miracle na kakagaling lang nila. Lesson. Minsan dinadala tayo ni Lord sa bagyo, hindi para parusahan tayo, kundi para subukin kung naaalala pa ba natin ang kabutihan niya. Yung leftovers scattered sa buhay mo, yung mga alaala ng mga panahong sinagot niya ang panalangin mo, dalhin mo yan, namanay mo yan sa bawat bagyo. Kung kaya niyang magpakain ng libu-libong tao noon, kaya niyang pakalmahin ang alon ngayon. Ang Diyos na gumawa noon, siya pa rin ang Diyos na kikilos ngayon. Kung feeling mo kulang ka, kulang sa resources, kulang sa lakas, kulang sa faith, tandaan mo, impossible is where God starts, and miracles are what God does. Hindi niya hinihintay na maging sapat ka. Hinihintay niya lang na ibigay mo kung ano ang meron ka. Kasi sa kamay niya, kahit maliit, nagiging sobra-sobra. Kaya huwag mong sabihin, pero Lord, wala ako. Sabihin mo, Lord, ito lang meron ako. At makikita mo kung paano niya papalitan ang not enough mo ng isang kwento ng himala. Tayo'y manalangin. Panginoon, salamat dahil kahit kulang kami, sapat ka. Salamat dahil sa bawat wala ako, naroon ka para punan. Lord, maraming beses kaming nagduda. Maraming beses naming inisip na hindi namin kaya. Pero ngayon, tinatanggap namin na sa kamay mo. Kahit maliit ang meron kami, pwedeng maging sobra-sobra. Lord, turuan mo kaming magtiwala sa proseso, sa blessing at sa breaking. Kung nasasaktan kami ngayon, ipaalala mo na baka ito ay daan papunta sa multiplication. Kung may bagyong aming pinagdadaanan, tulungan mo kaming alalahanin ang mga leftovers ng kabutihan mo noon. Lord Jesus, we surrender our 5 loaves and 2 fish, our time, our talent, our tears. Gamitin mo ito para abutin ang iba. At ipaalala mo sa amin na hindi namin kailangang maging sapat dahil ikaw ang aming kasapatan. Sa pangalan ni Jesus. Amen.